Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito, mga kabunyog. Punto Diretso ulit tayo. Diretsong punto dito sa balitang to. Lalabanan na ba ng mga Garcia at Frasco ng Cebu, si Romualdez? Lumabas tong balitang to dahil napansin o naging kapansin-pansin na si Congressman Juke Frasco ng Cebu Province, isa sa mga distrito ng Cebu Province, ay hindi pumirma doon sa ikinakalat na suporta kay Martin Romualdez bilang speaker ng Kamara. Kumbaga, dahil magpipili na naman ng speaker para sa 20th Congress, nagpapaikot na ang mga kongresistang kakampi ni Speaker Martin Romualdez, nagpapaikot na sila ng pinapapermahan. Marami nang nakaperma, lampas na yatang 200 yun. So sigurado na magiging speaker si Romualdez. Kaya lang, kailangan kasing makita na talagang nakaperma ka doon. Pinagmamalaki ni Congressman J.J. Suarez ng Quezon na talagang 200 mahigit 200 na ang nakaperma. So actually, sigurado ng speaker si Romualdez. Okay, sige, panuorin natin mga kabunyog ang balita para mas maintindihan po natin. Maugong din ang balitang balasahan sa liderato ng Kamara. Pero ang mga kaalyado ni Congressman Martin Romualdez, kumpiyansang mananatili ito bilang House Speaker. Bago sa liderato ng Kamara sa pagpasok ng ika-20 Kongreso, ayon yan mismo kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Sa gitna ito ng umuugong na balitang papalitan daw si Romualdez bilang House Speaker. That matter has no value really, sorry. So wala po kami nakikitang ganon so far, no? Sa higit 300 kongresista sa Kamara, nasa 104 ang miyembro ng Partido Lakas CMD, ang partidong pinamumunuan ni Romualdez at ang itinuturing na supermajority. Kaya kumpiyansa raw si Suarez na hindi mapapalitan si Romualdez, lalo't kailangan daw may pagpatuloy ang suporta sa mga gustong isulong ng kasalukuyang administrasyon. Hindi mo maiiwasan yun kasi syempre papasukan talaga sa bagong kongreso, ang daming upfloat, ang daming pangalan na babanggitin. Kaso lang sa amin, sa Lakas, we're the dominant majority party. We're 100% behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity. No? Nagpulong ngayong araw ang mga political party leader ng Kamara sa Makati, pero itinanggi ni Suarez na loyalty check ito kundi ay isang meet and greet lamang kasunod ng midterm elections. Kahit si Nationalist People's Coalition spokesperson at Quezon 1st District Representative Mark Enverga naniniwalang hindi mapapalitan si Romualdez. We signed the manifesto supporting the presidential, we have the support to President DBM, no, with this legislative agenda. So we believe that si Speaker Martin will continue his term as Speaker. Wala naman ako nadidinig ng mga rumors dyan. Pero ang isang naging kapansin-pansin, ang isang malakas na kongresista na galing ng Cebu, itong si Congressman Juke Frasco, Deputy Speaker ito Kumbaga, malakas na leader ito ng Kamara, Deputy Speaker, at galing ito sa pamilya ng mga Frasco at Garcia ng Cebu. Ang Frasco ay may sariling political dynasty sa Cebu Province. Ang asawa ni Juke Frasco ay si Cristina Frasco, ang Department of Tourism Secretary ngayon ng administrasyon ni PBBM. Itong si Cristina Garcia Frasco, anak ni Gwen Garcia. Alam naman natin ng mga Garcia ng Cebu. Kaya itong Garcia at saka Frasco
ito ay tambalan ng dalawang malalakas na political dynasties ng Cebu Province. Kaya lang, alam naman natin ang nangyari sa Cebu. Natalo si Gwen Garcia ng isang hindi masyadong kilala, si Pambari 4. So ngayon, ang nangyari, hindi nakapirma si Duke Frasco doon sa mga kongresista na naghahayag ng suporta kay Romualdez bilang speaker uli sa ika-20th na kongreso. So nagiging yan, kumbaga usap-usapan. Siyempre pinagkikwentuhan, bakit mayroong bang crack sa loob ng administrasyon sa lalaban ba si Duke Frasco bilang speaker ng Kamara? Pero ang isang bagay, tinanong si Duke Frasco kung totoo ba na hindi siya pumirma. Kasi pwede namang nakalimutan lang o hindi pa siya inaabot ng pagpapirma, pero pipirma naman siya. Ang dito, kasi kinumpirma ni Duke Frasco na hindi nga siya pumirma. At maglalabas daw siya ng statement sa susunod na linggo. Cebuano Congressman, umayaw sa manifesto para kay Romualdez. Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco, isa raw sa mga congressman na hindi pumirma sa manifesto ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Ayon sa source, may lumalalim na tensyon sa Kamara, lalo sa Visayas at Mindanao Block. Wala pang opisyal na pahayag si Frasco, pero ayon sa kanyang opisina, magsasalita ito sa mga susunod na araw. So yun, aabangan yun. Ano bang dahilan at hindi siya pumirma? Medyo medyo malaking katanungan ito. Ibig bang sabihin, lalaban na ang mga Garcia at Frasco kay Romualdez? Pinagdududahan ba ng mga Garcia at ng Frasco na kaya natalo si Gwen Garcia ay dahil hindi sinuportahan ni Romualdez? Ano ba ang nangyayari sa politika ng Cebu at ng Visayas? Ay ang Frasco at ang mga Garcia pa naman, yan ang leader ng mga politiko ng Visayas. Kasi Cebu yan Cebu. Anyway, abangan natin mga kabunyog, mga kabayan, kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Kasi maglalabas ng statement si Duke Frasco sa susunod na linggo. Ililinaw niya daw bakit siya hindi pumirma. Doon natin malalaman. Pero sa ngayon, yan ang katanungan. So, yan po ang ating punto diretso. Okay po? Okay. So, magandang araw po sa inyong lahat, mga kabunyog. Basta po tayo. Asahan po ninyo si Atty. Ricky Tumutorgo, si Atty. Enzo Recto. Tayo po. Kung anong totoo, yan ang sasabihin natin. Kung anong tama at para sa bayan, yan ang ating ipaglalaban. Kung ano ang mali at tiwali, yan ang ating lalabanan. Okay? Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.